Amen. Uh, Good morning, everyone, and welcome to our second service at GCF Montalban. Lighting our Advent candles is always a part of our service. Today, we will light our second purple candle as we celebrate the second week of Advent. Amen. Stated in Isaiah 9, verse 6, that for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. We light this second candle today as to remind us that Christ is a Prince of Peace, the one promised from the beginning of the world. He is our everlasting light, and we praise God for the hope He gives us and for the peace He bestows us. Let us all pray. Lord, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, na Ikaw, Panginoon, ang pinatutungkulan namin, Panginoon, ng kung bakit kami naririto ngayong umaga. Patuloy, Panginoon, na ibuhos mo, Panginoon, ang espiritu ng pagpupuri, espiritu ng pagsamba sa iyong pangalan, pagkat alam namin, Panginoon, na Ikaw ay dakila, na Ikaw ay tapat, na Ikaw ay mabuti, at karapat-dapat ka, Panginoon, nitong mga papuri at pagsamba sa iyong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, GCF Montalban. It is so nice to see everyone here. So may I ask everyone to please greet each one of us a blessed Sunday morning. And you can also greet Merry Christmas in advance. Merry Christmas to all of us. Yes, so there are many reasons why we celebrate Jesus' birth. Amen? Amen. Yes, His birth signifies hope, love, peace, and of course, most importantly, our redemptions. The Bible said, through Him all things were made. Without Him, nothing made has been made. Amen? Amen. So let us all stand and sing praises to the Lord. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah. Christ the highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offsprings of a virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Please us bear with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald
palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So there are many reasons, and we are all here because of His life. Jesus was born to die on the cross. Without His redemptions, we are not in here. Amen? Amen. And everything comes to Him. So let's all sing King of Kings. In the darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to reveal the love of prophets. To a virgin came the world, from a throne of endless glory to a cradle in the earth. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. There were even in your suffering, you thought to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for sake you died. We will praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, oh, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let's all sing all together. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church once Christ was born, then the Spirit lit a flame. Now this gospel true of all shall not kneel, shall not reign. By His blood and in His name, in His free
natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. I ask everyone to let this song be your prayer. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sings Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. We bless You, Lord. We bless You. We praise You. Thank You, God, for sending Your Son, Jesus Christ. We are not here because of Him. We thank You, Lord, for all the gifts, for all the wisdom, for all the love and hope and the light that You always given us, Lord God. You are the center of everything, Panginoon.
ng ito ay mula po sa inyo. Salamat po mula sa aming po mga puso. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Pakpakan po natin ang ating Panginoon. Check. Thank you po for that heartfelt worship. And yes, Jesus, we praise you, Panginoon. We bless your name, Panginoon. Pagkat ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay Diyos sa amin. Kahit marapat itong papurit pagsambay sa iyo, ialay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, naririto kami, Panginoon, sa iyong paanan, nagpapakumbaba, Lord. Pakalinisin mo po ang bawat isa upang kami maging sapat at karapat-dapat sa iyong paanan. Ngunit salamat, Lord, sa habag, salamat po sa pagpapagaling, salamat, Lord, sa biyaya, salamat sa provision, salamat, Lord, sa pag-ibig mo na yung binuhos sa amin, Panginoon. Idinudulog ko, Diyos, na kung sino man or kami na naririto na sa iyong templo, Panginoon, buhusan mo po kami ng puspusin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Buhusan mo kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nang ito ay umabot sa aming pamilya, kami man, Panginoon, dito ay kumpleto o mag-isa sa aming pamilya. Lord, abutin mo ang aming pamilya, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Nang sila, Panginoon, ay makita at maranasan at mamalasan ng kagilalasan ng iyong pangalan. Dalangin ko, O Diyos, na ang pag-ibig mo ay hindi lang huminto sa aming pamilya. Pagkus umabot ito sa kung saan man kami dalhin ng aming panyapak, sa eskwela, sa trabaho, Panginoon, over our community, sa aming mga sambahayan, Panginoon, over the cities, Panginoon. Dinudulog ko, Panginoon, ang aming mga pamunuan, mga lingkod ng bayan, Panginoon. Sila, O Diyos, ay abutin mo nang sila, Panginoon, ay mga long sa iyong pamantayan. Dalangin ko, Diyos, na sila, Panginoon, ay lingapin mo upang maging pagpapala sa nakararami. Abutin mo po kahit kasuluk-sulukan ng bayang ito, dahil naniniwala ko, Diyos, ng bansang ito ay sa iyo. Diyos Ama, minsan pa dinudulog ko sa iyo ang lahat ng manggagawa sa iyong templo. Sa mga staff, sa mga maintenance, hanggang sa mga deacons, Panginoon, and elders, Panginoon, sa mga nagmi-ministero sa ikatataas ng iyong pangalan, Panginoon, abutin mo sila, Panginoon, at pakapuspusin upang magampanan namin, Panginoon, ang iyong pagkatawag sa amin. Diyos Ama, wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka. Lord, and even our teachers, Lord, bless their tongues, bless their hands, Panginoon, as they sow seeds of faith over our children, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko na patuloy mong ibuhos ang pagpapala ng kagalakan at pagbubunyi sa iyong pangalan, Panginoon. Sa iyo ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry. All right, so children's ages 3 to 16 are encouraged to join the Sunday school classes. Parents or guardians of children 3 to 8 years may accompany their children in going to the Sunday school room. Our Sunday school teachers are waiting for them in the classrooms upstairs. So let us now prepare ourselves as we worship God through giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He gave His Son
as an evidence of His great love for all of us, we give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes inserted to the bulletin provided as we enter. So, which was labeled as tithes. It is intended for our general funds. So after giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need pencils and pens to use, just raise your hands and our ushers will assist you. You can also opt to send your offering through online banking, and the details are flashed before your screen. All right, so also inserted in the bulletin provided is our praise and prayer item slips. You can write your thanksgiving and your prayer petitions to the Lord. And after writing, you can drop them in the box provided at our usher's table. And we also would love to be with you on our midweek prayer fellowship with every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. We'd also like to briefly acknowledge that our flowers for today are offered to the Lord by Jayo family. And if everyone's ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. Binubuhos mo sa amin, Panginoon. Nawa ito, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, upang sa ikalalawak pa ng iyong ministeryo. Use this, Lord, to bless other people as you have blessed us already 70 times 7 folds. Lord, dinudulog ko, Panginoon, ang mga nag-ikabo at nag-alay sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ito'y hindi sasapat sa kung ano, Panginoon, yung binigay mo sa amin. But Lord, continue to pour out blessing upon blessing to those people, Panginoon. Pour out your blessing materially, spiritually, Panginoon. Provision, guidance, healing, Panginoon. At sila, Panginoon, ay makita ka sa buhay nila. Ito ang aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So for our So for our announcements, you can find them in the slips inserted in our bulletin, which you can bring home with you. So this is the slip. You can check it. First will be GCFM Christmas Fellowship. Celebrate the season with us. You are all invited to our church Christmas Fellowship on December 15, and that will be next Sunday at 1 p.m. Of course, lunch will be provided, and in keeping in theme with the Christmas, White Christmas, we encourage you to wear something in Christmas colors like red, green, gold, or dark yellow. We look forward to celebrating with you, so
see you there, and may God bless you. So for this, please register to the usher's table for the head count. So next will be our December schedules. December 15 will be the worship service will be just one. There's no second service since we have our Christmas fellowship. So our worship service will be held at 10 a.m. up until 11:30 a.m. That will happen only on that day. So December 24, Christmas Eve service, and it will be held at 7 p.m. December 25, which falls on Wednesday, we will cancel the midweek prayer fellowship for us to spend time with our loved ones. And but on January 1st, it will be the resumption of our midweek prayer fellowship. So next will be the 2025 flower offering. You can make pledges for our flower offerings for the year 2025 by signing up on the usher's table and message us on our official Facebook page named GCF Montalban. Last will be our hiring of ministry assistant. This will have duties and responsibilities for which perform general office work, enables the church to operate, service as liaison officer, and others. So qualifications will be advanced communication skills, computer proficient, willing to be trained, and preferably male. So that's all for the announcement. So thank you. Magandang umaga po. Kanina po kasing first service, nakalimutan niya yung mic. Kaya huminto na siya rito. Anyway, good to be back, to be able to deliver to you a Christmas message. Nakita ko po yung schedule nyo hanggang the last Sunday of December. At least wala hong nagko-conflict sa mga preaching ng mga invited guests nyo, of which I am one. Anyway, let me lead us in a word of prayer. Ang title po ng ating message ngayon is Mary Had a Little Lamb. Yan po ay nursery rhyme, ano? Tama ba? Nursery rhyme yun, ano? Let me lead us in prayer and then before we proceed with our preaching. Lord, maraming salamat po for this time. Sa araw nito, Panginoon Diyos, na kung saan ay pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. At sa araw po ng panambahan, ito po ay ginagawa namin, Panginoong Diyos, na itinalaga mo sa tao to be able, Lord, to commune with you. Ito po ay hindi lamang tungkulin sa amin na inyong mga anak, kung hindi ito po ay pagpapakita ng aming pagpapasakop sa inyong kapangyarihan sa aming buhay, higit sa lahat, ang aming pong pag-ibig sa inyo. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang aming pong mga kaalaman at karunungan na matututuhan sa inyong salita o kwento, Panginoong Diyos, ng inyong kapanganakan, ito po ay tumimo sa aming puso at isipan, ang mga aral, amin naman pong maisapamuhay. Tanggapin mo ang papuri ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa umaga pong ito, meron po tayong mga passages in the Bible at makikita po natin kung ano ba ang tunay na nangyari sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi pagka umattend kayo ng mga Christmas gatherings, get-together, sa mga reunion, at alam mo tayo mga mananampalataya, usually pagka umattend tayo ng Christmas party, meron kayo iniimbitang pastor to give a devotion. Pero paunahan ko na po kayo ngayon, kung talagang gusto nyong malaman ang complete story
ng ating Panginoon, lalo na yung kanyang kapanganakan. Pag-aralan niyo yung first two chapters ng Matthew chapters 1 and 2, and Luke chapters 1 and 2. Madali pong sa uluhin yan, ano? Matthew and Luke chapters 1 and 2, pag-aralan nyo, sapagkat magkaiba po ang account ng kapanganakan ng ating Panginoon. At ipaliliwanag ko po kung paano po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At paalala, ito po ay kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon. Paano ba tinatanggap ng ibang tao o ng iba nating kapwa ang kapanganakan ng ating Panginoon? At paano ba tinatanggap ng ating kapwa kung ipangangaral natin o ipalalaganap natin ang patungkol sa kaligtasan at pag-ibig na kanyang iniaalay para sa atin. Ganyan po yan. Unahan ko na po kayo, si Kristo po ay hindi pinanganak ng December 25. Kasi po, may mga ganyan, nagtatalo-talo. Pinanganak ba si Kristo ng December 25? Sa Biblia hindi naman nilagay dito yung kapanganakan niya, hindi rin binilagay dito kung kailan siya babalik. But ang point ng Biblia, darating si Kristo, maghanda tayo. Ang kapanganakan ng ating Panginoon, it does not matter kung anong buwan siya pinanganak, ang mahalaga, siya po ay naparito. Anyway, bago po tayo pumunta sa ating pag-aaral, meron lamang po akong kwento. Alam niyo po, noong mga 1920s, 1929 hanggang 1939, 10 years, isang dekada, yan po ay katatapos lamang po ng unang digmaang pandaigdigan. No? First World War. Yan po yun, kasi 1917 muna tapos yun. So, 1917 natapos ang First World War. Ang tao po noon, alam niyo po na, talagang global naman po yun. Hirap ang tao at that time to recover. Now, nauso noong mga panahon na yon, between 1920s hanggang 1939, 1939 kasi naman simula ng Second World War. Yun po yun, Pero during those times, prior to the Second World War, mahirap po ang kalagayan ng tao. Bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. At according to statistics, 25% ng lahat ng population ng mundo wala pong trabaho. Imagine niyo po yun. Walang trabaho, 25% ng buong mundo. Dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung ilan ang unemployment rate natin. Pero at that time, sinasabi lamang po, mahirap ang kalagayan. But people resorted during those times to so-called, yung mga kinakailangan, makamina sila ng ginto. Doon po nag-umpisa yung maituturing nating gold rush. Ito po ay history. Now, especially in the United States, nangyayari po yung gold rush. Now, dahil ang tao mahirap noon, and people would want to engage in search for gold, at that time, napakahirap. Meron po isang pamilya sa Amerika, meron po silang anak na batang lalaki. Now, after the war ito, mahirap. At ito pong pamilyang to, wala po silang mailagay na pagkain sa hapagkainan. They struggled to put food on the table. Imagine niyo po yun, tayo po, blessed tayo sapagkat hindi naman tayo sumasala sa ating pagkain. Tama ho, di ba? Pagka Kristiyano ka, hindi ka magugutom. Sigurado yan. Totoo po yun. Ipagkakalob ng Diyos ang pangangailangan mo kung pagkain lang. Pero yung mga ninanais mo, baka hindi. Pero kung pagkain lang, makakasiguro ka, hindi ka gugutomin ng Diyos. Anyway, during those times, a family struggled to put food on the table. And hirap na hirap sila. One day, a circus was announced that it was coming to town. So may darating na circus, Ngayon yung bata sa pamilya, hindi pa siya nakakakita ng circus. Kasi during those times, hindi pa naman na-invento ang TV. Bagaman siguro in other parts of America, meron na, Pero hindi ho ganun ka-prominent. Mga 1920s, Hindi po ganun ka-prominent. Anyway, hindi po siya nakakakita ng live circus. And admission para po sa circus was actually $1. Magkano po ang exchange rate during those times, mga 1930s? O sabihin na lang po natin, 1:1. No? $1 to 1 peso. Pwede na po siguro 1930s, 1 peso. Ngayon, 50 mahigit na ang exchange rate. Anyway, wala silang pera. Sabi ng bata sa tatay niya, Tay,
Gusto ko manood ng circus, hindi pa ako nakakakita ng circus eh. Wala nga silang pera pambiling pagkain eh. Sabi nung tatay niya, yung anak niya probably 7 years old and below. Sabi niya sa anak niya, o sige, pero kinakailangan magtrabaho ka. Parang mahirap pong intindihin yun, ano? Yung anak mo pagtatrabahuin mo at a very young age. Ba't ka palalayo sa ating kapanahonan, makikita mo yung mga sa kalsada, kung ano-anong tinitinda. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na lahat ng magulang walang pakialam sa kanilang mga anak. But there are children now exploited by people, sadly, by their parents to work. Now, during their time, sabi ng tatay niya, kinakailangan magtrabaho ka to have that $1. So, ang ginawa ng bata 7 years old, gumawa siya ng paraan para magkaroon siya ng piso. Sabi ko nga po, exchange rate, piso. Assuming. So, now, when that boy was able to get the $1, tuwan-tuwa siya sa tatay niya. Tay, nakuha ko ni $1. And he was able to buy the ticket. Kasi ang ticket for the entry ng circus was $1. So, one day, the circus now came to town. Pumarada. Nabalitaan ng bata yun. Hawak-hawak niya yung ticket niya. Tuwan-tuwa siya ngayon. Ay, dadaan yung circus dito. Pumunta ngayon siya ron sa daanan ng circus. At isipin nyo, no, parang ganito yung circus na dumadaan, no, yung parada. Usually, pagka may mga personality na dumadaan, huwag na lang tayong mag-personality. Pagka Manila Film Fest, usually, lalo na ngayon, magpapasko, maraming entry ang mga producers, no? Sinasara nila yung kalsada. Di ba, nagpaparada sila. Siguro, ganun ang picture nun, ano? Itong bata, nung darating yung, when the circus was coming to town, pumunta siya para mapanood niya yung parada. Tuwan-tuwa yung bata, nakita niya yung mga elephants, diba? Nakita niya yung mga hayop, nakita niya lahat ng animals, lahat ng personality. May isang clown, may isang payaso. Sayaw ng sayaw yung payaso. Lumapit siya ngayon dun sa bata. Di tuwan-tuwa yung bata. Siyempre bata eh. First time niya nakakita ng clown. Ngayon, sa tuwa ng bata, inabot niya yung ticket. Kinuha ng clown. Tapos umalis na yung parada, dumire-diretso na. Nakatingin siguro yung bata, no? Picture niyo sa sino. Tuwan-tuwa yung bata, nakikita na pumaparada. Umuwi siya ngayon sa bahay. Sabi niya sa tatay niya, Tay, tuwang-tuwa ako, ang saya-saya ko. Alam mo, nakita ko yung circus, ang daming animals, ang daming personalities, ang daming tao, iba-iba ang kulay. Nakita ko talaga, tuwan-tuwa ako. Sabi nung tatay niya, inangat niya yung anak niya, kinarga niya. Anak, ang nakita mo ay parada. Hindi mo na actually nakita yung circus. What does that mean? It means, this is a story of a parable of Christmas. People get excited with festivities. Ganun yun no? Sino na nakakatapos ng Christmas party dito sa mga opisina nyo? Natapos na Christmas party nyo, no? Definitely, nag-prepare kayo dyan, no? Lalo na kung may motive kayo, no? Di ba? Ngayon, ang point ko lamang po rito, masyado tayong nakatuon ng pansin sa mga preparasyon. Di ba? Ano bang kakainin natin sa Noche Buena? Paano ba natin i-decorate ang bahay? Ano bang klaseng parol? Di ba? Ano ba? Ganun ang iniisip ng tao. But ang point dito, with all those preparation, you might miss the point of the real meaning of Christmas, why we celebrate Christmas. Ganun po yung sinasabi ko rito. With all our preparations, baka makakalimutan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kahit na magtalo-talo ang mga denomination, na si Kristo ay hindi pinanganak ng Disyembre, others believe, totoo po ito. December 25 is a pagan practice. Yan ang isang totoo niyan. But, alam niyo naman tayo mga tao kung minsan regardless, no? Hindi naman non-essential yun December 25, March or April, October, November or December, it does not matter kung kailan pinanganak si Kristo. Mamaya paliliwanag ko sa inyo why there are commentaries keen on saying that the Lord Jesus Christ was not born on a cold season. Now, it does not matter. What is important is He came. Naparito si Kristo. Yon ang pinaka-mahalaga. Let us focus on why the Lord Jesus Christ came, not on the date when He came. Yun po ang mahalaga doon. Hindi ba? Sa Biblia ba, nakabasa kayo na nagse-celebrate ng birthday?
May mga nakita, si Herod celebrated his 35th birthday. Wala. Si Kristo wala rin, di ba? The Lord Jesus Christ celebrated his 12th birthday. Wala kang makikita. Kasi sa kanila siguro during those times irrelevant. Now, tignan po natin sa ating pong, ang babasahin ko lamang po, actually, this is a narrative from the book of Luke and from the book of Matthew. Sabi rito, no? Mary had a little lamb. The little lamb of Judah became the Lion of Judah. Di ba? Tupa, naging leon ng Huda. Title po ni Kristo yan. Napakaraming titles ng ating Panginoon. Sa alphabet, makakagawa kayo ng A to Z. Title ni Kristo. Nabanggit ko na siguro sa inyo. Anyway, Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ganyan po yun no? Tayo, kinakailangan sa liksikin natin ng Panginoon. Hanapin natin siya. Hindi naman sa nawawala ang Panginoon. No? Tayo nawawala, hindi ang Diyos. Ang point lamang po ni Jeremiah rito is kung ikaw ay masusi ka talagang ninanais mo na makaniig ang Diyos, magpapakilala siya sa iyo. But others, ibang tao, walang pakialam. Hindi naman pare-pareho ang tugon ng tao sa paanyaya ng Panginoon Lalo na ngayon, magpapasko, no? Maraming ganyan. Makakarinig ka ng mga sermon patungkol sa coming of the Lord Jesus Christ. But importante, how people would respond. Now, let's move on. Umpisahan po muna natin sa Luke. Yan. Luke 1 verses 26 to 31 and later on, Matthew chapter 2, 1 to 6. Pag-aaralan natin. And I'll give you information as I progress along the passages. Now, in verse 26, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, binasa mo yan, sino ba Elizabeth? Sino po nakakakilala sa inyo kay Elizabeth? Taas ang kamay. So, yung marami, hindi. No? At least dapat malaman nyo kung sino si Elizabeth. Si Elizabeth po, siya po ang nanay ni John the Baptist. For the sake of information. Now, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, ang ibig po sabihin ng 6th month niyan, nagtatalo yung mga commentaries dyan. Ano ba yan? Ika-6 na buwan ng taon o 6 na buwan siyang buntis? But the common accepted information is 6 months pregnant. 6 na buwan si John the Baptist nasa sinapupunan ni Elizabeth. Now, tingnan natin istorya. In her 6th month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, that is to say, ayan na, Elizabeth, 6 month of pregnancy. Bakit nagpunta si angel Gabriel sa Nazareth? Now, bago natin sundan yung verse 27, alam niyo po, napakaganda po ng istoryang ito. Now, itutuloy ko na po yung kwento para tignan natin kung ano. To a virgin named Mary. Virgin. Pagka sinabi mong ang lady or woman is a virgin, that's literal. Literal po yan. She never knew any man. Now, si Mary, ilang taon? Sa tingin nyo, ilang taon si Mary? Okay, baka hindi nyo siguro kabisado, no? Si Mary was probably between 13 to 15 years old. 13 hanggang 15 anyos. Engaged to be married to a man named Joseph. Si Joseph was probably 60 years old. Yung nakaupo nga kanina rito first service, napa-atras siya Ha? Hindi niya alam. Ito po ay information na binibigay ko sa inyo at ito po ay nakukuha natin sa mga other Bible aids, no? Hindi lamang po sa Biblia. Kasi po ang Biblia po, meron po mga other documents that supports the Bible. Alam niyo po, ang Bible po, hindi naman lahat nakalagay dito, lahat ng information, but there are Bible aids that you can use for information. Para at least alam natin. Now, to a man named Joseph, a descendant of King David.
Si Joseph po, from the lineage of King David. At alam naman natin, from David, di ba, kilala naman si King David, di ba? Tapos bababayan kay Joseph, doon po galing si Jesucristo. Bakit? Nung araw, Israel was divided into two. Israel and Judah. Di ba? 2 tribes sa Judah, 10 tribes sa Israel. Doon po nanggaling si Jesucristo sa tribe ni Judah. So, ganun po yung sinasabi natin dito. Para at least clear. Now, tingnan natin, sabi ko nga rito, no? Mary at this time is less than 20 years old. Betrothal was as binding as modern marriage. Wala ho kayo makikita sa Biblia na kinasal si Mary at saka si Joseph. Wala. Pero pag binasa niyo Matthew chapter 1, makikita niyo puro ng description kay Joseph, the husband of Mary. Kasi po yung betrothal nila nung araw, parang pamamanhikan yan sa mga Pilipino. Diba usually tayo mga lalaki nung araw, no? Namamanhikan. Nung kami nga, mamamanhikan ako sa bahay ng misis ko, Parang nauulinigan ko na inaabangan niya ako sa bintana, Parang siguro sabik na siya, Na dumating ako. Parang ganun ang feeling ko sa misis ko, Anyway, pagka yung betrothal, ini-schedule yung kasal nyo. It is as good as being married, although wala namang marriage or wedding ceremony that has taken place. Mag-asawa na sila. And the Bible recognizes na si Mary at si Joseph mag-asawa na. No? Jewish tradition and Jewish culture, accepted po nila yon. Now, tuloy po natin yung istorya. Ayun po, nilagay ko po dyan, Matthew 1 verses 23 to 25. Para makita nyo lamang po na kasal sila sa mata ng Diyos. Although walang na-consume na wedding ceremony. Ganun po yan, Hindi sila nagsasama, hindi sila nagsiping. Ito pa po ang isang totoong information na bibigay ko sa inyo. Be honest with your answer. Sino naniniwala sa inyo na may kapatid si Kristong lalaki at babae? Taas ang kamay. May kapatid si Jesus Christ na lalaki at babae. Taas ang kamay. So majority, hindi ka naniniwalang may kapatid si Kristo. Now, ano man ang paniniwala nyo, kung ang paniniwala nyo walang kapatid na lalaki si Kristo at babae, meron po. Basahin nyo Matthew chapter 1. Hindi nag-sexual intimacy si Joseph and Mary until the Lord Jesus Christ was born. To prove to you that the Lord Jesus Christ has had brothers and sisters, si James, the author of James, is a half-brother. Si Jude, the author of Jude, is a half-brother of the Lord Jesus Christ. Hindi nga lang po prominent ang mga babae. Pero meron hong kapatid si Jesucristo. Kaya lamang po, yung isang pinakamalaking denomination sa balat ng lupa, lalo na dito sa ating Pilipinas, they want to preserve yung Immaculate Conception. Kaya ang paniniwala nila, hindi. Si Virgin Mary, talagang virgin yan. Nung pinanganak si Jesucristo, she remained the virgin. Isang malaking pagkakamali po yun. Huwag kayong manananga sa ganung paniniwala. Hindi ho totoo yun. The Lord Jesus Christ had brothers and sisters. The reason why I am very emphatic about this information, sapagkat yan ang katotohanan. Kasi kung hindi kayo maniniwala sa katotohanan, naniniwala lang kayo sa sinasabi ng kung sino-sino, kahit na po ay mga leaders ng church, no, hindi po totoo yun. No, that is for information. Now, balik po tayo. Tuloy po tayo. In verse 28, Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you. Hail Mary, full of grace." The biggest denomination in the country made that a prayer. Tama? Don't be offended. Sinasabi ko po sa inyong totoo sa ating mga guests. When Gabriel visited Mary, the angel did not pray. That was a greeting. Magandang hapon sa iyo, Maria. Magandang umaga sa iyo, Maria. Ginawa ng pinakamalaking denomination, ginawang prayer, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of your womb. Kaya ho tayo, hindi tayo naniniwala sa mga ganyang mga mechanical prayers. That is one for you as an information. Now dito, ayan o, this verse is not a prayer but a greeting. In other translation, Hail Mary. Hindi ko na nga man po nilagay din yung King James.
Kasi I'm using a New Living Translation. Ginagamit ko po ang New Living Translation sapagkat usually mas madaling intindihan when preachers are preaching. Iba-iba naman ho ang ginagamit ng preachers. No? Anyway, Hail Mary. Mary was a recipient of grace, not a dispenser. Receiver siya. Kaya pag binasa niyo yung Magnificat ni Mary, My God and my Savior. Kung siya ay Diyos-Diyosan, kung siya ay Goddess, Mother of God, hindi na sasabihin yung My God and my Savior. Kailangan niya ng Savior, meaning to say, she is human. Kaya we do not worship Mary. Although, don't get me wrong, nire-respeto namin si Mary. Personally, ako, nire-respeto ko siya. Napaka-blessed talaga nitong si Maria. Pinili siya ng Diyos. Now, i-relate natin sa experience nyo. Ikaw, nakilala mo si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, you found favor with God. Pabor ng Panginoon sa iyo yan kung bakit ka mayroong buhay na walang hanggan. Dahil hindi ho lahat ng tao pupunta sa langit. Tulad ng paniniwala ng iba. O kahit na yung purgatorio, hindi naman totoo yun eh. Magsaliksi kayo. Sino ba nag-umpisa ng purgatorio? Maraming ano yung... Anyway, that is just one. No? Para at least alam nyo. Alam nyo kung ano ang inyong pinaniniwalaan. And it is good na alam nyo ang inyong theology. Anyway, verse 29 na tayo. Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. This was the initial reaction. Siyempre, bata eh. 13, 15, teenager. O sige, sabihin na natin 19, teenager pa rin yan. Alam nyo, pagka binibis sa Biblia, every time an angel would visit a human, literally, natutumba yung mga tao eh. Bumabagsak sila eh. Because hindi nila makita yung glory ng Panginoon eh. Nasisilaw sila eh sa radiance. Imaginein mo, si Moses nga eh. Di ba? Alam niyo yung Bible no? Lord, tagal na tayo nag-uusap, gusto kita makita. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo ako makikita. I'll give you that privilege makita mo yung likod ko. Yung glory ko lang. Dahil pag nakita mo ang buo kong glory, you would be consumed. Mamamatay ka. Yun ang sinasabi dito. That dito, anghel pa lang yan. Now, sa Biblia, there are multitudes of angels. But there are three prominent angels in the Bible. One is Gabriel, the messenger. Hindi lamang po sa New Testament prominent si Gabriel. Kahit na sa Book of Daniel, binisita niya si Daniel. Kasi po siya mensahero ng Diyos. At ang mga anghel, for your information, hindi ho dumadami yan, hindi nanganganak yan. At ang mga tao, hindi nagiging anghel. Ang anghel pwedeng magkatawang tao. Anyway, dito, that was the initial reaction. Natumba siya. Bata eh. Hindi na maintindihan kung ano yun. At a very young age, she would not really understand what the angel had told her. Now, tingnan natin sa verse 30. Don't be afraid. Usually, ganyan ang sinasabi kasi tumutumba nga sila eh. Many accounts, sa Balaam, si Paul, that were their experience, no? Don't be afraid, Mary, the angel told her, for you have found favor with God. The second time, inulit yung found favor. Alam niyo po ba, ang Diyos ay ang nagbibigay sa atin ng pabor. Alam niyo po yan, no? Ito po ang totoo. Pag ang Diyos may ginagawa na hindi mo maintindihan kung bakit na ginagawa, tanggapin mo na lang. Lord, bakit mo inaalaw ang kasamaan sa mundo? Tanggapin na lang natin dahil alam na ginagawa niya. Si Habakuk, ganun eh. Sabi ng propeta, Panginoon, di ba nakita itong bayan mo? Napakasama nitong bayan mo. Ang mga pasimuno pa, yung mga leaders mo, wala ka bang ginagawa? Sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, kahit na ipakita ko sa iyo ang gagawin ko ngayon, hindi mo ako maintindihan. Darating ang panahon. Makikita mo at maintindihan mo ko. Ano po ibig sabihin? When God is doing something that you do not understand, accept and admit that God does something. Meron siyang layon. Meron siyang purpose. Now dito, you have found favor with God. The second time, inulit yan. Now this was just part of the visitation. No? Kasi po, no, nung araw, para at least alam natin ang ating istorya,
ng Kapaskuhan, kinakailangan natin what really transpired. Now, in verse 31, you will conceive and give birth to a son. Ang galing no? Ano po yan consistent po yan Clear, and you will name him Jesus. Imaginein mo, no? Ang pangalan niya, Jesus. Ano ba meaning niyan? Messiah, Savior. That is the point. No, so, alam niyo po, bago po tayo pumunta sa Matthew, nung araw kasi, when sa Bethlehem mo pinanganak si Kristo alam naman ho natin yan, ano? Kaya nga may kantang, O Little Town of Bethlehem, di ba? Ganyan yung mga composer, siguro alam nila yung kanilang theology, kaya nag-compose sila ganong kanta. Sa Bethlehem po, according to scholars, mga 70 lamang ang pamilya roon. 70 families. Now, kung ang isang pamilya may maximum na number of 5, that's 350. Anong point ko? Sa 350 na isang nasa community, magkakakilala po ang lahat ng tao. At that time, buntis si Mary. Pag binasa ni Matthew chapter 2, buntis si Mary, papunta sila ng Bethlehem. Ayaw nga ni Joseph na akuin yung buntis. Paano ka mabubuntis? Hindi naman tayo nagsisiping. Ayoko, kasi mapapahiya ako pagdating natin sa ating bayan. But the angel, Gabriel, talked to Joseph. Huwag mong iiwanan yan. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Kaya ganun po ang ginawa ni Joseph. Magandang ginawa ni Joseph Sinunod niya ang Diyos at inalagaan niya si Mary. You will conceive and give birth to a son and you will name him the Lord Jesus Christ. And this is plain history. Yan po ay part lamang ng panganganak ng ating Panginoon. Now let's move on. We now go on to Matthew chapter 2 verses 1 to 6 lamang po, no? Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. If you want a complete account of when the Lord Jesus Christ was born, His birth, Matthew chapters 1 and 2, Luke chapters 1 and 2, you will have a good information about that. Punta po tayo sa Matthew. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. Now, sa Bible po, marami pong Herod. Hindi lamang po isa. Kasi pagka binasa mo yung kapanganakan ni Kristo, King Herod, pag binabasa mo nung si Kristo ay nangangaral na when the Lord Jesus Christ was 30 years old, King Herod pa rin. Nung nangangaral si Apostol Pablo, King Herod pa din. Ang Herod po is a title. In the same manner that the Caesars of Rome is a title. Tiberius Caesar, Julius Caesar, Augustus Caesar, title po yon. But Herod is also a title. So nung kapanahon na ni Kristo, nung kapapanganak ni Kristo, it was Herod the Great. The father of the 3 other Herods. Kasi nung panahon ni Kristo, iba na si Herod Agrippa na. Panahon ni Pablo, Herod Antipas. Mga pa Herod Philip, the Tetrarch. Marami po yan. Now dito, he was born in Bethlehem in Judea during the reign of Herod. About that time, some wise men. Ito po yan. Matthew po tayo. Ngayon, sino po sa inyo ang mayroong Belen sa bahay? Taas nga po kamay. Belen. Ay, mabuti na lang. Walang nagbe-Belen sa atin, ano? Hindi naman kasi, I have nothing against the Belen. Kasi yan po is decoration lamang. Pero pagka ako po nakakapunta sa bahay, na nakakakita ako ng Belen, pumupunta ka agad ako, tinitingnan ko yung karakter ng Belen. Pag nakita ko magkasama yung pastol, at saka yung so-called 3 kings, alam ko, mali. Mali ka agad yun usually, pagka nakakita ka ng Belen, andun yung mga shepherds, andun yung 3 kings, may mga dalang regalo. Siyempre, hindi mo na sasabihin mali ata ito Kasi ganun ang pagkakaalam nila Tandaan nyo. Nung pinanganak si Kristo, ang una niyang bisita, mga pastol. Nung si Kristo ay 2 years old na, ang kanyang bisita ay yung Magi. 2 years after. So, hindi po magkasama yon. Pero nung araw kasi, yung mga pastol, may marites na po nung araw. Yung mga pastol po, yan ang maituturing na marites. Because they were just joyful when the Lord Jesus Christ was born. A Messiah was born. Kasi yun ang sinabi ni angel Today, in the city of David, a Savior is born. Yun ang iniintay ng Israel, yung kanilang deliverer. So they were just joyful. Masayang-masaya sila. Siguro sa kakasigaw nila, no?
ay yung kasisigaw nila, sa kakamarites nila, siyempre, yung balita kumakalat, nakarating doon sa matatawag nating three kings. Yan. Wala naman three kings sa Biblia eh. Di ba? Pero ino-observe natin ng three kings, no? Yeah? Three kings. Nagsasabit pa tayo ng medyas nung araw eh. Tama? Three kings, di ba? January 6 ba yun? Three kings, first week. First Sunday ba? Bata ako, nagkasabit din ako ng medyas eh. Wala naman laman, pagising ko. Di ba? Kaya hindi ho totoo yun, ano? They were not actually kings. They were actually astrologers. Ayun sinasabi, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from the eastern lands, although Israel is also part of the Middle East, yung eastern lands dito may refer to Persia and Iran, or Babylon, or Iraq rather. No? Yung mga maituturing nating Magi, they were actually astrologers or wise men. Kaya lamang po, kahit na yung mga tao nung araw, hindi nila malaman kung paano nila i-reconcile yung so-called three kings. Pangalanan na lang natin. Namili sila siguro from a list of names. Ito magandang pangalan to. Melchor. Gaspar, yan. Baltasar, okay na yan. Present natin sa mga tao. Ngayon, kung ikaw naman, titignan mo yun at wala kang ginagawang research, maaring maguluhan ka. Pero that is a non-essential. Sige, tanggapin na lang natin na tinatanggap ng ating ibang kababayan. Pero tayo po, we should know. Ginagamit ko po yung term na we should know better because tayo dapat ang attitude natin, tulad tayo ng mga Berean Christians. Alam mo yun? Kasi nabasa niyo naman sa Acts 17, di ba? Berean Christians. Si Pablo na nangangaral. Imagine mo si Pablo, si Apostol Pablo, mensahero ng ating Panginoong Diyos. The greatest preacher during his time. Sabi ng mga tao sa Berea, totoo kaya sinasabi nito? Tignan nga natin kung totoo yung sinasabi niya. Dapat ganun ang attitude. So that is, yan po ang sinasabi ko sa inyo. We should know better. We need to examine the Word of God for us to be able to have the right understanding, the right theology. Now dito, punta tayo sa chapter, verse 2. Hanggang 12:30 lang ako eh. I still have 20 minutes. Ayan. Now, where is he, the newborn King of the Jews? Alam niyo po, yung King of the Jews, alam naman natin yan, ano? Sabi nga nila, no, nung nakapako si Kristo, sabi nung isang pastor, ewan ko, nakwento ko na sa inyo, ano bang nationality ni Kristo? Siyempre, anong nationality ni Kristo? Jew. Ano yung INRI na nakalagay? Di sabi ng iba, ang King of the Jews. Hindi. Si Kristo, Ilocano raw, sabi nila, Ilocano? Ilocano raw si Kristo. Alam mga matao, masyadong masyadong, tawag ito, creative. Yung nagtatalo yung dalawa, no? Anong Ilocano? Hindi. King of the Jews, Jew yan. Kaya nga Jews eh. Hindi. Ilocano yan. Hindi mo nakita. INRI. Ano yan? Ilocos Norte, Region 1. Di ba? Ganun kasi yung mga para lang sila, no? To arouse their curiosity. Yung King of the Jews was a title given by a pagan to Jesus Christ. Hindi kasi sa mga Hudyo at that time, the King of the Jews was considered as Herod. Ikaw ang King of Israel eh. So ikaw lang ang king. No other king. At kaya nga pagka pinag-aralan yung Matthew chapter 2, no, si Herod does not want another replacement as king. Kaya nga pinapatay niyo yung asawa niya si Mariam, pinapatay niya yung dalawa niyang anak na si Aristobulus, yung isa, kasi ayaw na may replacement sa kanya. And you know what transpired. Now dito, sabi nga nila, no, we saw his star. Di ba alam niyo, meron nga kantang ganun Star of Bethlehem. At alam naman natin, the Star of Bethlehem led the Magi to where the Lord Jesus Christ was. Ganun po yan. At sabi nga ng ibang commentaries, ito yung nabasa ko sa kaka-research ko. Sabi ng ibang commentaries, namangha ako sa sinabi ng commentary I did not actually accept the commentary. Pero sabi niya, that certain star that led the Magi to where the Lord Jesus Christ was actually created during that time for the purpose of the Magi only. Imaginein mo, no? Nung nabasa ko nagulat ako
Nabasa ko lang yon, pero I'm not saying that it is true. Pero nung naisip ko yun, pwede naman. Wala namang problema sa Panginoon eh. He is all powerful. He can do that. But yung veracity, yung truthfulness ng statement, ng commentary, I do not know that. But sa akin, ang tingin ko, pwede naman eh. Wala namang imposible sa Diyos eh. But the point is, really, that star led the Magi to where the Lord Jesus Christ was. Now dito, ayan, sabi ko nga, either it is a supernatural phenomenon or an unusual event through natural causes which is significant to the Magi only. Yung Magi po, plural po yan. No? Kasi yung ibang denomination, 3 kings ang ginagawa nila dyan eh. Pero sa Biblia, wala kang makikitang 3 kings. Meron dyan mga king of Israel, di ba? King of Judah, king of Babylon, king Nebuchadnezzar, king ng Assyria, pero wala kang makikitang 3 kings sa New Testament. Anyway, and we have come to worship Him. Imaginein mo, pagano, it was impossible for pagans to worship a Jew. O God. Imposible sang the one and only true God. Imposible yun. Because they have other small gods. Tandaan nyo, ang mga pagan countries, even in our time, they have their so-called small gods. They worship their small gods, may-aring created in their own thinking, but they do not worship the one and only true God. Di ba? Ganun yung pananaw natin, na iba nating kapwa eh. Marami yan. In other countries, mga hayop ang kanila sinasamba. Di ba? Mga animist ang tawag doon. Iba, mga between, mga araw. Yung iba, mga santo. Di ba? Kung ano-anong pero they do not worship the one and only true God. Sa atin po, we know better. We only ascribe worship to the one and only true God. Kaya nga sabi nga, if you have other gods beside me, diyan nagagalit ang Panginoon, He is jealous. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga sabi sa atin, pagka meron tayong small gods that come in between our worship with the one true God, that is our idol. Anyway, balik po tayo, tuloy po tayo sa verse. King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. Alam nyo, ang Israel, from time immemorial, mga slaves yan. Bakit natin masasabing slaves? No? Simula sa Egypt, no? Sa Biblia, sa Genesis account, di ba, alam naman natin yan, ang Israel was enslaved during the time of the Pharaohs, di ba? Kaya nga si Moses ang deliverer. Hindi lamang po Egypt yan, andyan ang Babylonian Empire, di ba, andyan ang Assyrian Empire, andyan ang panahon ni Alexander, and the Lord Jesus Christ was born, di ba, it was the Roman Empire in power. Kaya nga po yung method of execution nila was crucifixion because yun ang method of death sentence ng mga Romano. Anyway, when Herod was deeply disturbed, he heard this as was everyone in Jerusalem. Imaginein mo, no? Naghahanap sila ng deliverer, ng tagapagligtas, and when the Lord Jesus Christ came, they did not recognize Him. Galit na galit si Herod. Kaya nga, alam niyo yung account ni Herod, ilang taon ba yan? Sabi ng ganyan. Di ba, binisita yung mga Magi? Sabi ng mga Magi, pumunta sila sa Jerusalem. This is the story. Pumunta sila sa Jerusalem, magtanong-tanong sila, napunta sila sa King Herod. Pinanganak daw yung Messiah, sabi nung Magi. Saan ba siya? Yung mga leaders of Jerusalem, yung mga Sadducees, Pharisees, alam nila ang Old Testament. Hindi, dito. Sabi ni Herod. O sige, sabi niya rin sa Magi, hanapin niyo yung bata. Pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin. Pero actually, bakit uutusan mo yung Magi? Hari ka, pwede mo na utusan yung servants mo. He had something in mind, at alam na po natin, Herod made a decree to kill infants, male infants 2 years old and below. Di ba? Sa atin nga, pinagdiriwang pa yan . Alam mo yun? Kalungkot nga no? December 28, Niños Inocentes. Maintindihan yung mga pagdiriwang na ganyan, kalungkot. Anyway, he was disturbed. Ayaw niya. In the same manner, na ngayon, sa ating kapana, how do I apply this being disturbed? Pagka tayo, nangangaral tayo ng salita ng Diyos, kasi tungkulin natin yung mga mananampalataya. We share the gospel to others. Yan ang ating tungkulin. But iba-iba ang responde ng kapwa natin. Alam niyo po yun? Di ba? Iba-iba. Meron dyan, tatanggap kay Kristo. Meron dyan, sa kanan, ayoko yan, bagong relihiyon na naman yan. Meron na ako relihiyon. Ay, wala akong panahon. Sa kanan lang yan. Busy ako ngayon. That is how people would respond. Pero po itong katotohanan.
if we do diligently, preaching the Word of God and His message of eternal life, and diligently ginagawa natin yan, nagawa na po natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. How people would respond, duty nila yon. Hindi natin pwedeng persahin ng tao para tanggapin nila ang buhay na walang hanggan. Just share. Just share the gospel. Pag ginawa mo yun diligently at sa tingin mo, buong puso, buong kaalaman mo sinare, it does not matter how people would respond. Because the Lord Jesus Christ Himself will instill in that person to receive or reject His offer. Kaya sa atin, hindi naman nagbago ang gospel eh. Yung panahon na ni Kristo, ganyan na yan. The gospel is all about eternal life. Sa ating kapanahonan, ganyan pa rin. Kaya tayo nangangaral. Bago dumating si Kristo, ganyan pa rin. It is an offer that we either accept or we reject. That is the message of Christmas. The reason why the Lord Jesus Christ came is to reconcile us from a holy God or to a holy God. Now, He called a meeting in verse 4. Anyway, hanggang verse 6 lang po tayo. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law where is the Messiah supposed to be born. Yung mga leaders ng Jerusalem, yung mga maituturing na mga assistant o ng mga propeta at that time o ng mga Pharisees, alam nila yung book ng Old Testament. Kaya sabi nila, dito yan. Kaya nga, the story would now follow that in verse 5, yan sabi, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. So binasa po natin, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, ito po yung prophecy. And it came to pass. Alam niyo po sa Biblia, lahat ng prophecy patungkol sa ating Panginoon Diyos at patungkol sa nangyayari sa sanlibutan, yan po ay magkakaroon ng katuparan. In God's timing. Dito, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the ruling cities of Judah, for a ruler, referring to the Lord Jesus Christ, will come from you, a Jew, no? Who will be the shepherd for my people, Israel. At alam po natin yan. The Lord Jesus Christ would come again. Di ba? Yan po ang sinasabi sa atin sa salita ng Diyos. Now, bago po tayo pumunta sa ating lessons, totoo po yung sinabi ko kanina, no? The Lord Jesus Christ was not born on December 25. And some people, pinagtataluda nila to. Kayo. Ako po, as a pastor, minsan ganyan, kayo, naniniwala kayo sa pinanganak si Kristo na December 25. Hindi totoo yan. Hindi kami nagse-celebrate ng Christmas. Totoo naman po yan, no? Pero minsan nainis ako sa kausap ko eh. Masyado siyang doon sa December 25 eh. Hindi kami naniniwala sa Pasko. Sabi ko sa kanya, okay. Naniniwala ka sa Christmas bonus? Oo. Christmas gift, naniniwala ka? Hindi na siya nakasagot eh. How inconsistent people are, even in their declaration. That's irrelevant kung iisipin natin. Hindi natin dapat pinagtatalunan kung anong petsa, anong araw, di ba? What is important is, as we remember Christmas, titignan natin kung ano yung tugon natin. Katulad ngayon, if there are two words that would be our respond from the birth sa pagparito ni Kristo, dalawang salita lang dyan, yan. Maraming salamat. Yun lang ang pinakamagandang respondi mo. Bakit? Nagkaroon tayo ng pag-asa eh. Imagine mo, the Lord Jesus Christ came. No? Ito po yung sinasabi ko sa atin lahat. We know this, bilang mga mananampalataya. Not religion can save you. Di ba? Not your church. Kahit na pumunta ka sa iglesia mo araw-araw, di ba? Going to church does not make you a Christian. Kahit na gumawa ka ng maraming magagandang bagay, required sa atin yan. Pero kung yan lang ang daan mo para mapunta ka sa langit, walang kwenta yan. Di ba? Hindi po ganyan ang kapamaraanan. Ang kapamaraanan upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ay kay Kristo lamang. Yung iba, sali ka sa church namin. Tayo lang ang maliligtas. Yun po ay isang malaking kasinungalingan. Sabi nga nung isang kausap ko, nakwento ko na sa inyo. Alam mo, Brad, ito sa Apocalypse, sa Revelation, yung 144,000, kami yan. Sabi ko, tipid naman ng Panginoon. Bilyones ang tao sa balat ng lupa, 144,000 lang ang ililigtas. Hindi kami yan.
yung kausap ko, babae. O sige, alam mo ba sis, na yung 144,000 puro lalaki yan, kasama ka ba doon? Hindi na siya nakasagot. And some people talagang ganyan ang kanilang understanding eh. They just embrace kung ano yung tradition na nakagis na nila. Sa atin, we know better. How do we respond to the coming of the Lord Jesus Christ? Sabi nga 2 words. Maraming salamat. Let me now give you some of the reminders. Jesus is coming into the world brought good news of great joy for all people. Basahin yung Luke chapter 2 verse 10. Makikita nyo, kaya nga sabi ko, chapters 1 and 2 ng Matthew and Luke, makikita niyo po ang napakagandang istorya. His coming is to reconcile sinful man to the holy God. Ikaw, ako, nagkaroon tayo ng pag-asa dahil sa ginawa ni Kristo. Di ba, kung halimbawa naman, no, kung lahat ng tao ay pupunta sa langit, bakit kinakailangan pa siyang bumaba? Hindi na. Di ba? Hindi na. Iyon lang ang kapamaraanan upang tayo magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sinasabi ko ito, anuman ang pinanghahawakan mo at yan ang iniisip mo upang mapunta ka sa langit, kalimutan mo yan. Take the offer of the Lord Jesus Christ. There is no other name written under heaven by which people might be saved, none other than the name of the Lord Jesus Christ. It is not even the name of JCF. Ako, kahit na JCF pastor ako, ako naniniwala ako. Hindi lahat ng mga taga-JCF mga mananampalataya. Do you agree with me? No? Wala akong tinuturo sa inyo. Pero ito maganda. Ikaw mismo, suriin mo yung sarili mo. Kung talaga meron kang buhay na walang hanggan, ikaw lang makakalam yan eh. Ang nakakalam yan, ikaw. Dalawa lang kayo nakakalam. Ikaw at sino isa? Sino? Panginoon. Siyempre, dalawa lang kayo nakakalam yan. Ako hindi ko alam kung mga tunay kayong Kristiyano. Diba? You might profess to be a Christian, but in actual, hindi naman kayo namumubuhay ng mga mananampalataya. Huwag niyong panghawakan ng relihiyon niyo. Tayo, buti na lang. Isa lang, yung kahit na tayo mga Baptist, hindi mahalaga yan. Hindi mahalaga yan, Baptist faith. Ang mahalaga, makilala mo si Kristo sa buhay mo. Now, these are the application. Tama ito. 5 minutes na lang, and I'm done. The opportunity to share the love of God is in the gatherings we attend as we celebrate His birthday. Di ba? Usually ganun yan. Uy, pastor! Dito, pag kami mga Christmas gathering kayo, no? Ay yung mga pamilya dito sa Montalban, uy, sino imbitahin nating pastor to lead us in devotion? Yan, ganyan yan, di ba? But the pastor would always have at least an evangelistic approach kasi may mga invited na mga kamag-anak kayo eh. No, ito yung isang napakagandang pagkakataon. Kahit na sa inyo, in your setup, no? Saan man kayo dinadala ng Panginoon Diyos, kung meron kayong pagkakataong i-share your faith, by all means, do it kasi yung trabaho natin. Lalo na ngayon, no? Marami kayong aatenan ng mga gatherings. The other one, extend God's love to others by being a channel of blessings. Di ba? Minsan ano kayang regalo matatanggap ko? Di ba usually ganun ng tao no? Tanungin natin sa sarili natin, papaano ko kaya mapapaligaya si Elder Toto? Yan. Parang ganun lang yan no? Papaano kaya mapapaligaya si kapatid na ganito? Yun ang sinasabi natin. Kaya allow yourself to be a channel of blessing. It does not matter kung mayaman ka o mahirap ka. But, ganyan naman ang sinasabi ng ating Panginoon. We need to be a channel of blessings. And lastly, extend or exercise forgiveness. Maaring easier said than done, pero kung minsan, di ba, sa mga reunion na lang, ayoko matin yan. Bakit? Diyan yung umutang sa akin na kamag-anak natin, hindi nagbayad. Nakikita ko yun, ayoko. Ayan yung gumawa sa akin ng ganito, sinaktan ng damdamin ko. Hanggang ngayon, masakit pa. Well, if the Lord Jesus Christ would move your heart to be able to extend a blessing, by all means, do it. Pero ito lamang po ang isang maganda rito sa ating pinag-aralan. Mary had a little lamb. The little lamb became the Lion of Judah who eventually became our Savior. Recognize the coming of the Lord
in one of your prayers, huwag niyong kalilimutang i-mention ang salitang, maraming salamat, Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan at aming pong maisapamuhay. Sa pagdiriwang ng inyong kapanganakan, naaalala namin, Panginoong Diyos, ang wagas mong pag-ibig. At ang aming pong tugon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen. Thank you po, Pastor Dave, for a very timely message, yet very enlightening on how we should celebrate Christmas properly and according to Bible. So, reminder, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again on our next worship services and save at the printing cost. However, the slips inserted to the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. Now, at this time, we'd like to recognize our guests and visitors. If you come here for the first time, may I request our visitors to please stand so that we can recognize you. Meron po ba tayo? Dito sa left? Left? Praise God. Amen. Thank you for coming to our worship service, ate. We are inviting you to our welcome center after closing prayer so we can get to know you more and pray for you. And I would like to request everyone to please stand and greet our first-time visitor as we sing our welcome song. Let's all pray as we end the service. Father God, salamat Panginoon sa iyong pag-iingat na kami ngayon ay makarating sa iyong templo upang magbunyi at ikaw ay itanghal sa aming buhay. Dalangin ko, O Diyos, na ang mensahe na aming pinagsulunan sa aming spiritual na katawan, Panginoon, ito ay baunin namin as we leave this place, Panginoon, at maisapamuhay namin sa aming araw, sa aming pagbubunyi at pagdiriwang ng iyong kaarawan, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo kami, saan man kami dalhin ang aming panyapak at ikaw ang maparangalan sa aming buhay. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we end our service today and to give thanks to the Lord for His saving grace, let us all sing Hark the Angels Sings. Great angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mount, God and sea, there's reconciled. To